Lord, we honor you for you are so great, you are so wonderful, God. Thank you, Lord, for this day that you have given us to come together to worship and magnify you. Thank you, Lord, for your presence, O God, this afternoon. Thank you for upholding each and every one, that despite of many circumstances in life, we will continue to stand and continue to serve you. Bless your word that we are about to hear this afternoon. Bless your people, even those who are joining us online. Father, we pray, speak to us, O God, as we sit at your feet, Lord, and listen to your word. Father, thank you. We give you the praise in Jesus' name. Amen. Okay, let's all be seated in the presence of God. Hallelujah. Praise the Lord. Good afternoon to everyone. And this afternoon, I would like to share about the keys in building our character. Susi, mga susi. Alam niyo yung susi, pang open. Yeah? Ang use ng key is to open or to lock. Okay, depende sa paggagamitan mo. Yeah. Kaya, papag-aralan natin, dahil ito po ang isang bagay na napaka-importante, although na alam ko po na alam natin, but it's good to be reminded again from the Word of God. Amen? Okay, so I will just will give you 6 this afternoon. Okay? Okay, so number 1, so that our character will be built up. No? Kaya keys in building our character. Whether we like it or not, may character po tayo na kailangan mag-build up para tayo po ay magiging kaaya-aya sa ating Panginoon. Amen po ba? Gusto ninyo na ma-build up ang character ninyo? Yes, of course. Amen. Okay, number 1. Number 1, of course, unang-una is kailangan natin si Lord. We need God. We cannot build our own character. We cannot change our own character. We need God to help us. Kaya in Psalm chapter 119, verse 133, sabi niya, direct my footsteps according to your word. Let no sin roll over me. Yan. So we need the Lord. We need the Word of God para i-direct niya ang buhay ng bawat isa sa atin. Sino sa inyo ang nag-a-acknowledge na noong siya'y nakinig sa salita ng Panginoon, ay unti-unting nababago? Yes, your hands. Siyempre. Yeah? Unti-unti, kahit sabihin natin unti-unti, yeah? Hindi biglaan. But you see, as we listen to the Word of God, God is changing us. God is building our character from negative to positive, although na hindi instant na. Mahirap naman na sasabihin natin na instant na. Pero may iba na instant na. Yes, may iba na instant. Okay, so, yan ang number 1. Kaya sabi ni Psalmist dito, direct my footsteps according to your word. Kasi ang word ng Panginoon, and we thank God because the word of God says in 1 Corinthians chapter, where is that? 5 verse 17 or 10:17, na sabi doon, from hearing and hearing the word of God, yeah? Habang nakikinig tayo sa salita ng Panginoon, binabago tayo ng ating Diyos. Kaya may kanta na, binabago ako araw-araw, binabago
na babago. Pero kahit nakikinig ka, kung walang anointing, walang power, walang anointing yung napapakinggan mo, wala ka rin. Kasi noon ako, mula pang bata, nakikinig ako. Yan, kikinig ako. Pero wala. Kung madati sa sala, napunta sa sala. Yan. Dati, benefit dance, o kaya niya, ayan na. Wala. Bukang tibang baglo. Yan. Di ba, uso-uso yan dun sa probinsya? Benefit dance. Over here. Kung wala rin kini, ilak-lak na natutulog na box. Ayun. Walang pagbabago. Okay? Walang pagbabago. But I thank the Lord because when I heard the anointed message from the Word of God, God had changed me. Yeah? Hinago ako ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya ito, gusto kong malaman ninyo ito. Although na alam ninyo. Oray, kahit anong klaseng tao yan, kahit butangiro yan, alam niyo yung butangiro? Kahit butangiro yan, basta makinig at makinig sa salita ng Panginoon, may pag-asa. May pag-asa, kasi sabi nga dito, faith comes from hearing the message. Habang nakikinig yan. Kaya huwag din yung i-underestimate yung pagkilos ng Espiritu ng Panginoon. Baka sasabihin nito, ay, awan di pag-asa na mamati na ita. Napunta ka na yun na may nastasay, ikikasada na pag-ikiro. Unamon awan di pag-asa. Pero mayroon at mayroon. Basta makinig sa salita ng Panginoon, faith comes. Yeah? And the Word of God, ito po ang magbabago sa mga karakter natin. Amen? Hallelujah! Kaya, habang nakikinig tayo, binabago tayo ng Panginoon. Yan ang isang susi. Para mag-build up yung karakter natin. Number 2. We must be humble and teachable. Okay, we need to have that spirit of humility and teachable spirit. Kailangan nandoon yung pagpapakumbaba. Nandoon yung gusto nating maturuan. Kung minsan na ito ang mahirap. Dahil mas marami kang alam or mas mataas ang pinag-aralan mo, ayaw mo na makinig sa mga mababa. Mahirap yun. Okay? Kaya, tingnan natin, no? Humbleness or humility. In Proverbs chapter 6, verse 18. Ito po ang isang bagay na tingnan natin. Kasi delikado ang taong mayabang or proud. Proverbs chapter 16, verse 18. Ito. Pride goes before destruction. Hindi niya sinabi na destruction before pride. Pride goes before destruction. And a haughty spirit before a fall. Tingnan ninyo? Kaya hindi pwede yung distraction mo na bago ka magiging proud. No. Pride goes before distraction. Nung kasama kami kay Pastor Glenda, before kasi pumunta kami sa Singapore, she met Bishop. He is Victoriana, panananan ni Bishop. Iniisip ko, kung bakit palaging na-aksidente yung isang tao. Sabi lang niya, palaging na-aksidente.
sa atin kung magpapakumbaba tayo, di ba? Pero alam niyo kung distraction ang darating, delikado. Yan. Yan. Pag mayabang na espiritu before na fall. Yan. Bago mabukulog yan. Yan. And when I was in Oman before, I still remember. Alam niyo yung mga aso, pinag-aagawan nila ang luto. Isn't it? Yes. Yan, pinag-aagawan nila yung luto. Tapos, noong kinuha yung isa, yung buto, taray na. Taray na. Kinuha niya, nakanganga, taray na. Pumunta doon sa asidity, the pastoral house community, asidity tatalo. Iling taray na ito tatalo. Siguro nung ginagano niya, akala niya may buto din doon na isang kaso. Tuloy, anong nangyari? May sub-sub. May sub-sub, i-check namin. You know, kung minsan, ganun kung minsan. Yeah? Kaya totoo ito, pride goes before destruction. Kaya kailangan na mag-ingat. Kasi ito po ang isang nature ng flesh. Ito po ng isang ugali ng flesh na ito. Yeah? Ayaw na magpakumbaba. Kakaroon ng Pilipino niya. Kagagrakong lang siya anak ng kinder. Sige. Kinder lang siya anak ng wagkang. Kahit tidak. Nagramar siya anak na. Alpay na nag-board. Hindi nag-board kagkaroon ng na-pay. Maraming ganun. The worst is, maghanda-handa na sila, pero utang pa. Because you want to know na nakapasa or ano yung anak nila. Ganun. Urayin pa at trabaho sa ano. Sige. Mayroon na akong pera. Mayroon na akong magpambili. O sige na. Halin na kayo. Mga kapatid, mga relatives, mga kaaruba. Okay. So, it's good to be humble. In James chapter 4, verse 10. In James chapter 4, verse 10, sabi niya, humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Oh, nakakaganda, no? Humble yourselves. Magpakumbaba ka sa Panginoon, and He will lift you up. He will lift you up. And 1 Peter chapter 5, verse 6 to 7. Anong sabi doon? Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He will lift you up in due time. You see? If you will just humble yourself and obey the Lord, then there will be a time that God will lift you up. Oray mo ano, ibagbagatakin ka. Ano nga ako? May amlat ka. May amlat ka. Awan mo tumabawasan king ka, di ba? Basta tulong ka kaniya ng Diyos. And God will lift you up. Paninayin niya, cast on your anxiety on Him because He cares for you. Yan. Nadalagin mo uyaw, nadalagin mo bukatin ka, just give it all to the Lord. And God will work it out. Okay.
pagkakalubilo natin. Hindi ganun. Hmm? Hindi ganun. Dapat lahat. Yan. Kung favorite mo ang isa, favorite mo lahat. Ganun. Kung maghihalubilo ka sa lahat. Hindi yung ano ang favorite mo. Yan lang ang gusto mo. Yan lang ang pinupuntahan mo. Yan lang ang kasama mo. Yan lang ang ay mali You know why? Habang nakikipaghalubilo tayo, nakikita natin ang sarili natin sa isa't isa. Nakakapag-aral tayo sa isa't isa. Ganun. Kung minsan, kung minsan ay nagsusumbatan. Kung minsan nagbabanggaan. Pero okay pa rin. Dahil sa pamamagitan yun na-build up pa rin ang character natin. In Proverbs chapter 27, verse 17. Proverbs chapter, ito, tingnan ninyo. As iron, anong sabi niya? Sharpens iron. So, one man sharpens another. Isang nagagamay na kita. O, rhino ang kinagat kayo. Huwag lang diinibus kayo. Kasi ang kinikinasgasan. Pero, ayan, alam niyo, habang nakikihalubilo ka, habang na-assess mo din yung sarili mo, na-build up mo ang sarili mo, na-build up yung sarili mo. Pero kung mag-anon-anon ka, wala ka, paano ka makapag-aral? Paano ka makaaral sa kapatid mo or sa ibang tao? We can learn from them. Yeah. Hindi ba, mga pastor, yung bata pa akong pastor, gusto kong nakikiupo sa mga matatanda. Yes, gusto kong nakikiupo sa mga matatanda. Lalo-lalo na yung mga matatanda mga pastor, gano'n. Ay, nakikiupo ka lang, marami kang natututunan sa kanila. Yung mga istorya nila, mga sayings nila, mga proverbs nila, gano'n. Yung mga experience nila, marami kang natututunan. Kahit makikiupo ka lang, I tell you. Kaya maganda din yung makipag-halubilo tayo sa mga ibang tao na hindi tayo nag-iisa. Huwag mong sabihin nga, ay, ikuruntak kami. Napunta mga Ilocano niya kakalong. Sabi mo, ay, mag-alon-alon ako dito dahil gulong lang ako. Vice versa, sabihin mo, ay, Ilocano ako lang. Ikuruntak, Ilocano ka. Wala. Kasi sabi ng Panginoon, walang tintin, walang pudyo. Kung pag-uusapan natin tungkol sa Panginoon, walang tintin, walang pudyo. Ibig sabihin, we are all the same in the sight of God. What matter is yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Okay. Number 4. Number 4 na tayo. Number 4, number 1, para ma-build up yung character natin is, we need the Lord. Hindi natin pwedeng magbago ang sarili natin. Number 2, we need to become humble and teachable. Nalakatan ko ng masuruan kan ang pakumbaba. Number 3 is, we need to interact with others because we can learn also from them. And number 4, ito, confess bitterness. Alam niyo kung bakit nagidagdag ito? Dahil ang bitterness, nakakabago yan sa ugali ng isang tao. Yes, kahit maganda ang ugali ng isang tao, kung bitter siya, mababago yan. Lalo-lalo na, aglapiyasan. Kasi yung bitterness nandoon. At alam niyo mga kaibigan, grabe itong bitterness na ito sa buhay natin. Kaya kailangan na ma-uproot yun. Dapat may confess yun. Dapat malinisan
chapter 12, verse 15. See to it that no one misses the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and define many. Tignan niyo? Yan. See to it that no one misses the grace of God. Alam niyo kung bakit mamimiss yung tao, mamiss niya yung grasya ng Panginoon because of bitterness. Tapos, yung bitterness na yan, for example, grudges. Diba? Grudges yan. Tapos, magiging resentment yan. Tapos, lumago at lumago yan. Mag-grow yan. Dahil hindi mo pinatawad ka agad. Bakit nag-grow? Kung may kamali uli siya, nailagdag. Yes, ganun. Kung may kamali siya, nailagdag. Tapos kung hindi mo uli pinatawad yan, kung magkakamali uli siya, may idadagdag yan. Tapos every time na ma-cultivate yan, masakit. Lumalabas yan. Ano ang mangyayari? Magrurot yan. Mag-ugat. Mag-ugat yan. Hanggat lumalim at lumalim at lumalim. Kung tulungan, narigatan na makro. Kasapulan ng tibak ko. Lamin niyo yung bak ko? Narigatan na makro sa akin. Mabak ko na itata. Nagrurot gamin. Because, hindi mo pinatawad ka agad. Tapos itong bitterness na ito, sa ibang version, poison, sabi niya. Maraming yan, define meaning, sabi niya. Maraming mapupoison yan. Maraming mapupoison. Dahil bitter ka sa kanya, ayan, iniistorya mo na. Tapos sinisira mo. Kaya marami nang poison. Kaya imbis ikaw lang, pati yung pinoison mo, ayan na kasama. Saan ang galing? Because of bitterness. Yan. Okay kung kakaharap mo yung tao. Pero kung wala na, ayan, sinisira mo. Alam niyo kung anong cause yun? Bitterness. Nandoon yung espiritu na hindi nagpapatawa. Kaya, kailangan na, yan, i-confess natin kung ano po ang mga bagay-bagay na nasaktan tayo. We need to forgive them. Ang worst, maraming hindi dapat, handa mo baka walang itakan mo ninanangda. Puray pa'y agad ninanangda, tanong, handa mo baka walang kailang. Maraming mga ganun na tao. Amen? Yan. Kaya kung ayaw ninyong magiging rooted yan, lalalim yan, you better forgive. Yan. You better forgive. Awan di maitulong na. Dahil unforgiveness can come. It will make you grow old. Make you grow old. So kita yung gagawin, nakuluhan yung bitterness. Ang grow old, yung pada. Sumaulay yung ubig na naang. Urang ubig na kas na bakul-bakul na. Why? Because there's bitterness inside of them. Yung mga yung anday. Wow! Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Pakawalan tayo, baby. Kanyaman na nakasasaktan tayo. Amen po ba? Amen! Para mag-build up yung magandang character natin. Okay. Ephesians chapter 4, verse 31.
of all bitterness, rage, and anger, rolling in slander, along with every form of malice. You see? Get rid of bitterness. Ngayon ako, mo na yung bitterness na dahil the rage, anger. Kapag bitter ka, sumarunong amin na kita anger. Susunod lahat yun because you are bitter. Even the better, bitter. Kaya susunod ang mga rage, anger, nalakakan na makaunod. Tapos, ayan, browning, slander, magdadaon ka at nalungo pa yung klase-klase. You know why? Because there is bitterness. You cannot enjoy your life. Ano na ma-enjoy? Abay ko na yun. Nawambag na kayo, mas sabat mo dyan. Kakamugulan. Tungo na sabat mo sa naglikaw kayo. Hindi sa shortcut kayo, nagalungkat kayo. Baka kayo tuloy pinabarbang mo dyan. Yan. Okay? But if you forgive, then may masabat mo. Kahit ano man, hindi masakit na. Paano mo maramdaman? Paano mo malaman na, Pastor, kung na-forgive ko na siya? Pinorgive ko naman eh. Alam ko, pinorgive ko. Pero paano? Pastor, malaman na talagang pinorgive ko yung isang tao. Ganito yan. Okay? Kung talagang pinorgive mo, ito, kahit makita mo, walang sakit natin. Yeah? Kahit nakita mo siya, kahit nag-meet kayo, paano nga ipipili ka na? Yeah? Wala nang masakit, hindi na masakit ang pakiramdam mo. Kagaya yung ganito, di ba kung nasugatan ka? If you have wounds, alam mo, di ba naging na-opera? Inimbag ichay ruwag. Isn't it? Makita mo, hilong na hilong sa labas, pero sa loob, hindi pala. Kasi may nararamdaman na sakit doon sa loob. Pero sa labas, makikita mo, hilong na. Yan. Kung talagang hilong na yan, yung sugat na yan, kahit pipisilin mo, hindi masakit. Kasi dyan mo, uray makita, uray niya ibagbagada, ayan sa kanya na, ang ano na nasakit. Why? Because you are healed. You are healed. And the glory of God is hindi makita-kita. Anin na rin yung pagod, anin na asar. But you could see, the people could see the glory of God in you. Why? Because whatever is inside of you, it will manifest outside. So, ang nyati, what? Isang kastoy. Iti man sa natao, lahat na pinakawan ti kabsat na, ng pura kanya na. Hano sumagsag ng diyan, iso ti pagpagpagpaganan. Yes. Why? Because yan po ang laman ng puso niya. Kasi ako malipin niya. Nung nailag di siya tao, uray ka mo damdamago ni Pedro, di ba kung pagana? Di ba kasi? Yes! Kung nailag yan, kahit hindi mo tinatanong, ay siya ang laman ng kanyang bibigyan. Yes, you know why? Because yan ang laman ng kanyang puso. And that is biblical. Whatever is in your heart, it will come out from your mouth. It will manifest. Yeah? Kaya, let us forgive. Let us confess. Kasano pastor mo adayo, kaya na. Nag-cellphone ka na, di ba? Mayroong messenger, may Viber. What else? Wala nang rason ngayon. Okay? Isaiah chapter, Ephesians, nabasa ba natin yan? Isaiah chapter 5 verse 20. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness to light and light for darkness, and who put bitter for sweet and sweet for bitter.
binabaliktad ang sitwasyon. Yung totoo, ginagawa niya mali. Yung mali, ginagawa niya totoo. Tama. Ganun. Yung sweet, ginagawa niya bitter. Yung light, ginagawa niya darkness. Maraming mga tao na ganun. Pero kawawa naman ang tao niya. Kaya alisin natin yan ang ugali natin. Kung nasa harap ka, maganda. Kung anong sinasabi mo, pinabaliktad. Alisin natin yan ang pag-uugali. Because it will destroy our character. It will destroy our character, I tell you. Amen? Dito pa na problem ng pag-uulong na tao. For example, nag-uumpo ka ng mga tao. Pagdating yung na-cried na tao, sabi nila, naman yung napigsakianin na nila. Wala ka! Di ba? Yaman natin napigsakianin na nila. Tulungan ka ang disperse na. Yes, I tell you. It will destroy our character. Kaya, baguhin natin. Huwag natin baliktarin. Huwag natin baliktarin kung ano po ang tama. Amen. Kaya, yan ang isang i-check natin para mabago tayo. James chapter 4, verse 10. Anong sabi doon? Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up. Okay. Yan. Number 5. Oh yeah. Ito, keys in building our character. Number 1 is seek counsel. Kung may mga bagay na hindi natin maunawaan sa buhay natin, napakaganda muna magpa-counsel tayo. Yan? Pa-counsel tayo. Huwag mong buhatin na mag-isa. Dahil kung minsan nahihirapan ka. Okay? But you go to the right person. Do not just go anywhere or any. Okay? Yan. Baka ko nang masumbar ka problema at manayunan gaya. In Proverbs chapter 19, verse 20 to 21. Proverbs chapter 19, verse 20 to 21. Listen to advice and accept instruction. And in the end, you will be wise. And maganda. Kung darating sa buhay natin yung whether we like it or not, we accept it or not, darating sa buhay natin yung crossroad ba. Yeah? Kung minsan hindi natin alam kung ano ang desisyon. We don't know which way to follow. Sometimes, darating ang mga bagay na yun, but you know it's good to listen to advice. Listen to an instruction. And you go to your leader. And you go to your leader. You go to your pastor. Yeah. Ano yung oray kas pileta? Ako na yun, ang galing ko advice ni pastor, tumulong na. I told you, oray mo ni pastor. At dati na isang sangayan, may higit na ang Diyos. Naawan ka ng pinato. Kumaminsan ka magkasya malimpin mo. When I was in the Philippines, kanalan ko mga inultingan. Kanalan may balanda ka, pastor ka dito, ay pastor ka dahil kakakana na iskuila ko na. Kakaroon pa pastor kayo ng free believers, ay hanap nyo na may iskuila. But we thank the Lord, you know. At dati pastor tayo. Gusto mo na awagan iti University of UP. Yeah? University of the Holy Spirit. Yeah? Kapay na UP, University of Pagkakas. University of the Holy Spirit. Kakasyan. You know what? The Holy Spirit, talagang magmumog yan. Kahit walang oray ka man kaya agad na
counseling, especially kung medyo nagdududa ka na, medyo hindi mo alam kung ano talaga ang direction. Amen? Okay. Anong sabi niyo sa 21? Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Yan ang testimony ni Sister Juan. At anong plano mo pala? It's not bad to have a plan. Hindi naman masama na magplano ka. Pero, ikasakamay mo sa Panginoon. And whatever the result, obey the instruction. Para, sa susunod sa akin niya, you'll become wise. Alam niyo, maraming nababagsak, maraming napapagpak ang plano because lack of counseling. Kaya it's good na nagpa-counsel tayo. Proverbs chapter 11, verse 14. Anong sabi doon? For lack of guidance, a nation falls, but many advisors make victory sure. Tingnan niyo. Ayan. Kaya kung magpa-advise tayo, ay magiging victorious yan. We will be directed. 12:15. Chapter 12, verse 15. The way of a fool seems right to him, but a wise man listens to advice. Tingnan ninyo. Hallelujah. Ang isang foolish na tao, akala niya, ang ginagawa niya is right. Pero sabi niya dito, ang mga wise na tao, sila yung nakikinig ng advice. 15, verse 22. Plans fail for lack of counsel. See? But with many advisors, they succeed. Yes. I think it's good to seek for advice. Ito po ay mag-build up yung character natin. And chapter 24, verse 6, anong sabi doon? For waging war, you need guidance. And for victory, many advisors. Yan. Kailangan, kung nag-wage war ka, kung minsan, ano ito? Gusto nga talaga ipagpalunod ka. Agrikontra ka na tao. Haan? Agawin lang lang ka na mag-iasawa. Maraming ganun, no? Maraming ganun. Hindi mo alam. You know it's good to seek advice. And you will be directed. And it will come up to victory. Amen? Yan. Hallelujah. Kaya, huwag kayong mahiya. You know, sometimes, ang akala ninyo ay, kung minsan na yan, akala ninyo, busy kami, gano'n. But you know, we always give time for you. Yeah? We always give time for you. Kung magsabi kayo lang. Yeah? Mabalin natin, aramitin me. And we will sit down with you. Hey, so, don't be ashamed or don't say na, ay, baka busy sila, pastor, busy sila, sister. No. Kung tungkol sa inyo, mga anak, tungkol sa counseling, we always give time for you. As long as da kami nagtalito, uray man din tama. Hang kayo mamabain, hang kayo mamabutan, ay baka busy na. Kung busy kami, kami na si trabaho, we will answer you. Yeah?
and have that teachable spirit. We need to interact with others. We need to confess bitterness in our lives. We need to seek counsel. And the last one is, we need to be filled with the Holy Spirit. Kailangan na palagi tayong mapuno ng Espiritu Santo. Dahil itong Espiritu ng Panginoon, ito po ang nag-guide sa atin. We need to be filled with the Holy Spirit. Alam niyo, tapos ng jail kanina. And, tapos ng jail kanina. And I just sent my outline to Sister Flor. Sister Lisa. Sister Lisa. And sabi ko, because after this service, we need to go to the Yonglong to sign for the contract. 6:30 daw kami magsasign. And syempre, I was assigned, yung assign ko kibagi ko, yes, interview na kami ko, na i-share, i-live, i-panorami, kadamot hindi ni Pastora Luz ito'y na always ready for the kingdom. Yeah, kung nag-Lord, maligay nakatawid, kasi mga banus, kasi nga na umulong sa amin. At kung na kami, Lord, what shall I share? Siyempre, habang pagtutugawak ni Jai, next na, isarunok ka, isagana, hindi na isurot ka. Siyempre, awan i-barton. You know, it's very amazing ang ginagawa ng Panginoon. It's so amazing. Open na pagpupunin na. At ang tingin ko, and i-share ko lang ito kung ano ito very fun na i-share ko lang na. Hindi ka open mo, Jai Notes to. Very clear, Abi. Very clear na nabasa ijay notes ko na na-open. Very clear ijay na wala na ijay na nakasurat ijay na requirements for heaven's immigration. Requirements for heaven's immigration. Kat ini nagkidumak. Very rukot ijay tayo na ijay. Hinahanap ko, wala naman. Wala doon. Kaya tinag-iisa ko yung notebook ko. Tinag-iisa ko ang notebook ko. Just to see if there's a title, Requirements for Heaven's Immigration. God is so amazing. And very clear yung outline. One of the qualification is ito, filled with the Holy Spirit. Ngayon, inasap na ito yun ni Sister Lisa. Filled with the Holy Spirit. And it is very true, you cannot enter heaven kung walang Espiritu ng Panginoon. You know why? Because yung Espiritu, iyan ang silyo na dahilan kung bakit kukunin ka ng Panginoon. Without the seal of the Holy Spirit, you cannot enter heaven. That's why we always desire in our hearts na sana hindi at hindi mawawala ang Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Kailangan mapuno at mapuno tayo. Kung nararamdaman mo na parang nanghihina ka na, ang gagawin mo, manalangin ka, mag-worship ka sa Panginoon, makinig ka sa salita ng Panginoon, and you come for a fellowship. Dapat
The Holy Spirit will control us. The Holy Spirit, especially if there is a Holy Spirit in you, the fruit of the Holy Spirit will manifest. And the glory of God will be seen in you. 2 Peter chapter 1 verse 8. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us a new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. From the dead. Okay, Philippians chapter 1, verse 9 to 11. Let's go to Philippians. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and deep of insight. Next verse. So that you may be able to discern what is best, and may be pure and blameless until the day of Christ. Verse 11. Filled with the fruit of righteousness that comes to Jesus Christ, to the glory and praise of God. We need to be filled with the fruit of righteousness. We need to be filled with the Holy Spirit. Because the Holy Spirit will make us righteous. In Acts chapter 2, verse 4. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Amen. Holy Spirit is speaking in tongues. One way that we would edify ourselves. At may kastan at do, may di pa nakabuhay. Kaya, ang tayo nga mabuhay. And Ephesians chapter, last. Where is that? Ephesians chapter, the seal of the Holy Spirit. Ano kung ipilat ka na ito? Malilipakan na yun. Ibigay mo reverse mo. Okay, Ephesians. Hallelujah. Ephesians chapter 1. Okay. Ephesians chapter 1:13. Adamat ng EJ Corinthians. Okay, saan tayo pa dito? And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of salvation. Having believed, you were marked, and people mark in Him with a seal. You see, marka, silyo. Marka pa nga, silyo pa. Okay? Ano yung silyo kung marka kung wala nalita? The Holy Spirit. You see? Kaya ang Holy Spirit, silyo yan. Marka yan. Isang nananampalataya. Kaya ito po ay napaka-importante sa buhay ng isang nananampalataya sa Panginoon. Yan. And for 2 Corinthians
verse 22. Sige. 2 Corinthians, verse 1:22. Okay, start mo nga with verse 21. And now it is God who makes both us and you stand firm in Christ. Ganyan. He anointed us, next verse, set His seal of ownership on us. Tama? Ownership. Kaya kung may silyo ka, kukuha na ka. Kasjay. Kasjay baka ni Amam. Kaya yung baka ni Nuno o ni tatang mo. Kinagana, isilyo, di kaswiti baka. Yeah? Ganon. Seal of ownership on us and put His Spirit in our hearts as a deposit guaranteeing what is to come. Kaya sabi ko kanina, requirements for heaven's immigration. Yeah? You need to be filled because sabi niya dito, yan ang Holy Spirit na nag-deposit sa atin, yan po ang mag-guarantee pagdating ng Panginoon, kukunin tayo ni Lord. Kung ikaw ay nag-cry at nawala na yung Holy Spirit sa buhay mo, wala na. Kasi wala kang silyo. Kaya we need to be careful. Kaya sabi doon is, stand firm. Sabihin mo sa katabi mo, is stand firm. Hallelujah. And our conclusion is in Romans chapter 5, verse 3 to 5. Yan. Not only so, but we also rejoice in our suffering because we know that suffering produces perseverance. So kahit suffer tayo, marami mga sufferings, pero okay lang. Kasi sabi niya, perseverance, character. Yan, kung may trials, mag-build up ang perseverance. Kung mag-build up ang perseverance, mag-build up din yung character. At kung mag-build up yung character, magbibigay ng pag-asa. Ganon. Yan. And hope does not disappoint us. Because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit whom He has given us. Oh. Kaya salamat sa Panginoon. Nandoon yung Espiritu ng Panginoon na silyo natin. Kaya pagdating ng ating Panginoon, hindi at hindi tayo mawawala. Dahil sa mga Espiritu na ito, kagaya ng sabi ko, na itong topic natin, keys and building our character, kailangan natin ang Panginoon. Kailangan tayo ay may pag-uugali na magpapakumbaba at marunong na matulungan. We need to interact with others also. We need to fellowship. We need to makihalubilo sa iba. Confess bitterness. Kaya kung ano ang may bitterness sa puso, this is the time for you to forgive. It's the time for you to forgive. Manila kayo. Nakawalan yung lahat kanila kayo. Yan. Kung nasaktan kayo kanila kayo, pakawalan yung lahat. Murahigit man ako, basta pakawalan nyo. Bayan nyo lang tayo din man ang isunan. Yan. Yan. Kakaasimot na itutulog ka tigay ang forgiveness. You forgive. And God will bless you. God will forgive you. Seek counsel. Kung may problema kayo, you seek counsel. And always be filled with the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Kaya, salamat sa Panginoon. At alam niyo kung bakit mawawala ang Espiritu ng Panginoon? Isang bagay. Kung bakit nawawala ang Espiritu ng Panginoon dahil sa kasalanan. Kaya kung ikaw man ay nagkamali, ikaw man ay nagkasala, anong gagawin mo? Kung gagawin mo para hindi tuluyan na layo ang Espiritu ng Panginoon. Kagaya na yung ginawa ni David.
Search you and know me. Try me and know my thoughts. Sabi niya. Tapos sabi niya, Lord, cast me not away from thy presence, O God, and take not thy Holy Spirit from me. Nagpakumbaba si David. Ganun ang kami natin. Dahil whether we like it or not, hindi ko sasabihin dito. Hindi ko pwedeng sabihin dito na hindi nagkakasala kung nag-Kristiyano ka. No! Why? Because oray ko na nga nabilag ka. There is a time na magkulang ka. But we thank the Lord because the grace of God is there. Okay? So, hantay mo ang mga ako. Hantay mo, baybayagan na ang pakumbaba ka ni Apo Diyos. We always, we quickly come and humble ourselves before God. At sabihin natin, Lord, forgive me. Tulungan ang ako na pinagkasapahan ng kamalimanan. Mas kaya, karamin tayo. Yeah? Okay, so let's all arise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, sa iyong salita na aming napakinggan sa hapong ito. Salamat, Lord, dahil tinuturuan mo kami para mag-build up ang mga character namin, pag-uugali namin na hindi karapat-dapat sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami. Dahil ina-acknowledge po namin, Panginoon, na marami po kami pagkukulang. Marami po kami mga kamalingan. Pero salamat dahil nandiyan ang grasya mo, Panginoon. At you have promised to your word, O God, that if you will come and confess our sin, you are true and faithful to forgive us. Lord, salamat. Dahil ikaw po ang Diyos na kailanman. Hindi mo tatalikuran kung sino man ang lalapit sa iyo. So, Father God in heaven, ano man ang pagkukulan namin, ano man ang mga ugali namin na hindi karapat-dapat sa iyo, Lord, tulungan mo kami para kami po ay magbago, Panginoon. At kami po, Panginoon, ay lumakad ayon sa iyong kalooban. At kami po, Panginoon, ay magiging ilawan sa mundong ito, Panginoon. At makikita nila ang liwanag sa buhay namin. At sila din po, Panginoon, ay maglingkod, magpuri sa iyo. Father, thank you. Bless us together, O Lord God. Hindi po namin mabago ang aming sarili. Pero salamat, Panginoon, dahil nandyan ka. Na kung kami po ay willing, Lord, babaguhin mo kami at palalakasin mo kami para mas lalo po kami maligpig mo na magamit para po sa iyong kapurihan. Father, thank you. Bless now your people and bless each and every one as we continue, Lord, to yield our lives unto you and willing, O God, to be instructed, willing, O God, to change by you. So, Father God, that your Holy Spirit continue to move because we know that without you, we are nothing. Father, thank you. Bless now your people. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang